Isa pong mapagpalang araw sa atin mga kapatid, at binabati ko ang mga kapatiran sa Philippine Division sa Luzon, Visayas, Mindanao, at binabati ko rin ang mga officer sa ating pong pamunuan dito sa Philippine Division, ang mga group leader, mga Bible worker, at ganoon din yung ating pong mahal na director dito sa Pilipinas na walang iba kundi si Brother Winston Francis. Mga kapatid, sa oras na ito, samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ating pong sariwain ang mga katotohanan na ating tinanggap at naniwalaan. Ang isa po na ating pong palaging narinig sa ating pong sister association na ang sabi nila, ang Bayesian ay walang katotohanan. Kasi ang Bayesian daw ay wala sa type, ibig sabihin walang history, wala sa prophecy. So mga kapatid, ito na pag-aaral, ating tingnan, pag-aralan, at sa biyaya ng banal na espiritu nawa ay ating maintindihan, no? At makita din natin yung mga sinasabi nila na wala mga talaga ang Bayesian. So meron akong babasahin dito mga kapatid. Merong sinabi rito sa awit 23 o Psalms 23 verse 2 na sabi ito, He maketh me lie down in green pastures, He leadeth me besides the still water. So mga kapatid, palinaw na binabanggit dyan yung tinatawag na green pasture. So ano ba ibig sabihin ng green pasture? Ang green pasture ay siya yung sa Bisaya pa sibsibanan. Doon nangingingain ang mga sheep sa lugar na merong plenty of green pasture. Doon po dinadala ng pastol ang mga sheep. Sa Symbolicod mga kapatid, dito sa Symbolicod volume 2 number 5 number 6 page 3 paragraph 1, merong binabanggit dito na sabi rito, in as much as present truth believers are faithfully is straining their ears in an anxious endeavor to catch all the news waves from this antitypical hill of green pastures. So binanggit din dyan yung antitypical hill of green pastures to which the prophet Micah's attention was called long ago. Open and close parenthesis, Micah 7:14. So ano ba yung napapaloob sa Micah 7:14? Ano ba yung mga binanggit doon? Ang binanggit doon ay malinaw na sinasabi, Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitarily in the wood in the midst of Carmel. Let them feed in Bashan and Gilead as in the days of old. Yung green pasture, yung sinasabi sa awit 23:2, green pasture, doon yan siya sa hill, bundok, sa mount, doon nangingain. So, sinabi antitypical hill of green pasture. Kinote ang Micah 7:14. So, malinaw na merong tatlo na mga pasture doon sa Micah 7:14. Una, yung Carmel. Pangalawa, yung Bashan. Pangatlo, yung Gilead or Kingdom. So, yun po mga antitypical hill. So, binanggit po yan sa rad. Kaya nga, noong itinayo ni Brother Hotep yung association ng Carmel doon sa Texas, ay linagyan niya ng, sa entrance, linagyan niya ng karatula, Mount Carmel Center, Waco, Texas. So, Mount, alam naman natin ang ano ibig sabihin ng Mount o bundok. Subalit, ang binanggit dito ay hill, typical hill of green pasture, to which the prophet Micah's attention was called long ago, Micah 7:14. So, yan po mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng green pasture o plenty green pasture? So, tandaan natin mga kapatid, Mount Carmel, no, Mount. So, alam natin ibig sabihin ng Mount tsaka hill. So, may pagkakaiba yon. Doon tayo sa green pasture. Sa 2TG number 2, page 20, paragraph 3, ang sabi rito, but those who give heed only to the voice of truth. So, green pasture, voice of truth, yung boses, yung message, are gently lead in for shelter and out for green pastures. God's people are not bothered with faces, but they do give earnest heed to appointed voices uttering truth. So malinaw mga kapatid, yung green pasture kung saan pumupunta doon sa hill yung mga tupa upang mangingain ng plenty green pasture, ang meaning nun ay truth, the
voice of truth, message, doktrina, present truth. Yun ang ibig sabihin ng green pasture. Sabi sa 2TG number 2, page 20. Ano pa? Dito po sa Bayesian Tidings volume 11, number 1, page 6, paragraph 4, komentary doon sa Simboliko 1, number 6, page 12, Mount Carmel's testimony concerning its headquarters was that it was a hill or mount of green pasture. So, katotohanan ang ibig sabihin. Doon mangingain. So, hindi sa lahat ng panahon, doon sa Carmel ay doon lang ang pagpapakain. Ang sabi, let them feed in Bayesian. Bayesian hill. Malinaw na ibig sabihin ng hill, antitypical hill of green pasture ay headquarter. Headquarter sang ayon sa symbolic code at sa Bayesian Tidings volume 11. Mount or hill meaning headquarter. Ano pa? Anong kahulugan ng green pasture? Dito sa Bayesian Tidings volume 23, number 3, page 28, paragraph 6. Tumutukoy ito doon sa nakasulat sa Biblia na ang ibig sabihin ng green pasture where God is sustaining them and feeding them on plenty green pasture meaning present truth. Presente na katotohanan, napapanahon na katotohanan or meet in due season. So yun po ang ibig sabihin ng green pasture o antitypical hill green pasture. Ibig sabihin, hill meaning headquarter. So, doon nangingingain o kumakain ang mga sheep doon sa headquarter. Nandoon yung plenty of pasture. Nandoon yung voice of God. Headquarter meaning head, doon yung tatawag na center of command doon sa hill. Kaya tinawag na Bayesian Hill. The Bayesian Hill is Easter, Missouri. Let them feed in Bayesian, sa Bayesian. So, mayroong pagkakain sa Bayesian. So, ang kanilang paratang sa atin, si Brother M.J. Bingham ay nagtayo ng kanyang sariling association. So, totoo kaya yon mga kapatid na si M.J. Bingham ang nagdesisyon sa kanya sarili na magtayo siya ng Bayesian Association dahil sinabi nila ang Bayesian ay wala sa types, wala sa prophecy. So, tingnan po natin mga kapatid. Malinaw dito sa awit. So, sa talata na ito mga kapatid, ating malaman kung sino ang nagtayo ng Bayesian Association. Si Bingham ba? Gaya ng sinabi nila na si Bingham ay nagtayo na kanyang sariling association o ang Panginoon? Dito mga kapatid, malalaman natin kung si Bingham ba ang nagtayo ng kanyang sariling association o Panginoon. Kanina, binasa natin ang awit o Salmo 23:2. Dito sa Salmo o awit 68 verse 15, 16, 22, dito masasagot po yung kanilang mga accusation. Si Bingham ang nagtayo ng kanyang sariling association. O dito mga kapatid, sabi rito sa 15, the hill of God is as the hill of Bayesian, and high hill as the hill of Bayesian. 16, while lefty high hills, this is the hill which God desired to dwell in. So, kalooban ng Panginoon yun na itayo ang Bayesian Association. The hill of God is as the hill of Bayesian. Hindi si Martin James Bingham ang nagtayo sa kanyang sarili ng kanyang association, kundi aling-sunod ito sa sinabi sa Psalms 68, 15, 16 at 22. Maliban na lang pagka sinabi natin na si Bingham nagtayo na kanyang sariling association kung wala talagang mabasa sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Subalit, napakalinaw dito na ang hill of God is as the hill of Bayesian. This is the hill which God desired to dwell in. The Lord said. Sino nagsabi? Si M.J. Bingham? No. The Lord said, I will bring again from Bayesian. I will bring my people again from the depths of the sea. Malinaw na hindi si M.J. Bingham ang nagtayo ng Bayesian Association, kundi ang Diyos mismo. Let them feed in Bayesian. Carmel, Bayesian, and Gilead are used as symbol of good spiritual pasture. Let them feed in Bayesian. Hindi si Martin James Bingham ang nagsulat niyan. Walang private interpretasyon na sinulat ang Biblia, kundi sa pamagitan ng banal na espiritu. So mali po iyon na paratang mga kapatid.
malinaw ang Biblia na nagsasabi ang Diyos ang nagdala. Kalooban niya na itatag ang Bayesian Association na ang pangalan ay Davidian Seventh-day Adventist Association. So malinaw po mga kapatid. Ano ang sabi ng Timely Truth Educator, page 10, paragraph 6? The rod shows that hills denote sect or minor movements, etc. Ang 1SR 242 paragraph 1, malinaw na sinasabi ron, pasture, spiritual good pasture. That Bayesian is a symbol of good spiritual pasture. Ang sabi doon ay antitypical hill of green pasture. So, alam natin na ang pagtayo ng Carmel ay Mount Carmel Center, Waco, Texas, Mount. Ang sabi doon sa Symbolico 1, number 56, page 12, antitypical hill of green pasture. The rod shows that hill denotes sect or minor movements, samahan, etc. Open and close parenthesis, 1SR 2, page 242, paragraph 1, that Bayesian is a symbol of good spiritual pasture. Ang sabi pa, and that C, yung C na binabagay sa 22, and its figurative signification is a symbol of people. Nabasa yan sa Great Controversy 440. Na ang ibig sabihin ng sea o dagat ay multitudes, people, multitudes, kindred in tongues. So, malinaw. Sa 1SR, page 99, paragraph 5, in this particular prophetic connection, specifically referring to the Red Sea, it therefore symbolizes Isaiah 63, C1SR 99 paragraph 4, and further, the glorious triumph at the Red Sea foreshadows the victory which is assured to every trusting child. So malinaw mga kapatid, the association applies the hill of Bayesian. So dahil nakasulat doon sa Biblia, the association applies the hill of Bayesian. Siya yung Bayesian na sinasabi doon sa Biblia. Dahil wala namang maraming Bayesian association, nag-iisa lang. To the only place it can be applied in the light of the Rad's interpretation of hill and Bayesian. Hill is figurative of sect and Bayesian of good spiritual pasture. Hill of Bayesian therefore denotes a sect or minor movement. In this instant minor only in size, nor in the ultimate of potential stature, dimensions, magnitude, and importance, or a little flock feeding in the good spiritual pasture, Bayesian. Immediately following that of Carmel and immediately preceding that of Gilead. So, yun yung sequence, no? From Carmel to Bayesian, from Bayesian to Gilead. So, yun po yung sequence, mga kapatid. So, malinaw. Ano pa? By the same token of logic, the hill of God denotes the sect or the movement of the flock of God. Yun ang meaning. Yung the hill of God, meaning yung movement, yung flock o pulutong ng Panginoon. And thus equates with spiritual Zion. Zion means people. All of which is as that is equal with the hill of Bayesian or God's sect or movement which feeds upon the good spiritual pasture of Bayesian. Thus, the prophetic hill of God and the prophetic hill of Bayesian are equivalents of spiritual Zion feeding in the rod pasture. Pangalawa, in Bayesian, since Bayesian follows Carmel, rod pasture number 1. So, nauuna yung Carmel. Kaya, feed thy people with thy rod. Yung people, yun yung nandun sa Carmel, sa Bayesian at sa Gilead. Malinaw po yun, mga kapatid. It necessarily follows, therefore, that prophetic Carmel was spiritual Zion, feeding in the rod, pasture number 1. Yan siya yung pinakauna. In that, prophetic Gilead is the spiritual Zion restored to the literal Zion, and hence total Zion feeding in the rod, pasture number 3, yung last pasture, yung headquarter, the last headquarter doon sa Gilead. So,
Malinaw mga kapatid na hindi si Brother Bingham, M.G. Bingham ang nagtayo ng kanyang sariling association, kundi maraming mabasa sa Bible, sa rad na merong pasture. So ang ating pong pag-aaral ay nag-focus lang po tayo doon sa talata na binanggit. Doon sa awit 23 verse 2, awit 68 verse 15, 16, 22 na hindi si M.G. Bingham ang nagtayo ng kanyang sariling association, kundi ito ay aling-sunod sa rad sa Bible na merong prophecy ambition at walang iba na association na humahawak ng constitutional name na the Berean Seventh-day Adventist Association. Hanggang dito lang po at magandang hapon sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.